Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano aayusin ang error 6000 sa inyong Canon Pixma printer. So una, ano ba ang error 6000? Ang error 6000 ay nangyayari kapag yung encoder disk sa loob ng printer ay nabasa ng ink. So, bakit nangyayari yon? So, usually nangyayari yon kapag hindi properly na nakaset up ang ink tank nyo. So, paalala na ang level ng ink sa ink tank ay dapat mababa dito sa kaliwang container or sa kaliwang part ng container nyo. And then, mataas naman dito sa right part ng container. So, para siyang ganito. Now, usually, kapag hindi na i-set up ng maayos ang printer at ang nangyari ay nagpantay ang ink dyan sa magkabilang seden or worst ay mas mataas pa dito sa left side, ang tendency, ang ink ay magka-flow ng tuloy-tuloy papunta sa hose, papunta sa cartridge kahit hindi nyo ginagamit. So, let's say overnight, tuloy-tuloy na nagka-flow ang ink. Ang mangyayari doon, magtatae ang cartridge ng ink. And then, doon sa left part, which is nandun yung encoder disk, ang mangyayari, maiipunan ng ink doon and mababasa yun, madadamage siya. Thus, pag tinurn on yun na yun, ang mangyayari sa kanya, iikot yun yung encoder disk, paiikotin ng printer yun. Hindi mariread ng tama ng sensor dahil basa na siya ng ink. So, ang gagawin para maayos yun, basically ay kailangan palitan yung encoder disk. Minsan, pati yung encoder disk sensor ay pinapalitan din kapag na-damage siya. So, yun basically ang error 6000. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano aayusin ang error 6000 sa inyong Canon Pixma printer. So, una, ano ba ang error 6000 at bakit siya nangyayari? Ang error 6000, basically, nangyayari siya kapag nabasa ng ink yung encoder disk, which is nandito sa left side sa loob ng printer. So, bakit siya nangyayari? Usually, nangyayari yon kapag yung level ng ink sa inyong ink tank ay hindi maayos. Anong ibig sabihin? Take note, dito sa ink tank, may partition yan. Dito sa banda rito. Then may left part at right part. Dapat mataas dito sa right part ang ink kumpara sa left part or left side ng ink tank. So, ganito ang dapat na level niya. Mababa rito sa left side, mataas naman dito sa right side. Now, let's say, kaka-receive nyo lang ng printer and mali ang pagkakasetup nyo. So, ibig sabihin, either nagpantay ang ink dyan sa left side at sa right side, or worst, mas mataas pa sa left side kaysa dito sa right side. Ang tendency nun, yung ink, magka-flow. Papunta sa hose, papunta sa cartridge, ng tuloy-tuloy, kahit hindi nyo ginagamit ang printer. So, ang tendency nun, magka-flow, papunta sa cartridge, magtatai siya ng ink. And maiipon siya dito sa left side, which is nandyan yung encoder disk at yung encoder sensor. So, ang tendency niya, let's say overnight, mag-iipon ng ink dyan and then mababasa yung encoder disk. Now, the following morning, let's say, gagamitin nyo na yung printer. Ang gagawin ng printer, paiikutin niya muna yung encoder disk once i-turn on nyo. Pag ikot niya, ang tendency nun, hindi mariread ng maayos ng encoder sensor yon dahil nga, basa na ng ink or may mancha na dun sa encoder disk. So, mag-error na siya, na error 6000. Now, another reason kung bakit nangyayari yung error 6000, kapag, let's say, matagal nyo nang ginagamit ang printer, and then, nag-refill kayo. So, and then, nagkamali kayo ng pag-refill. Paano ba yung tamang pag-refill? Let's say, ito, naubos na to, nandiyan na sa baba. Yung blue or cyan. Ang gagawin nyo dapat dyan, tatanggalin nyo tong air filter. And then, isasara nyo tong maliit na plug, rubber plug. Pagkasara nyo ganyan, bubuksan nyo tong malaking rubber plug. And then, saka kayo magre-refill ng ink. In that case, ang mangyayari sa kanya, marerefillan tong malaking part ng container. Aangat yan, pero itong left side, yung maliit na side, hindi
marerefillan ng ink yan. Hindi tataas ang ink dyan. So in that case, magiging tama pa rin ang level niya. Mababa sa left side and then mataas sa right side. And then, pagtapos nyo ng refillan, isasara nyo lang to, yung malaking plug. And then, bubuksan nyo ulit yung left side, yung maliit na plug. And then, ikakabit nyo ulit yung air filter. So, ganyan yun dapat. Kaya lang, pag hindi nyo nagawa yun, so let's say, ang ginawa nyo lang, tinanggal nyo lang tong malaking rubber plug, and then nirefillan nyo, ang tendency niyan, parehong marerefillan. Parehong aangat ang ink. Then, pag sara nyo, pantay siya. Or minsan nga, umaangat pa tong left side. Ang tendency noon, again, magka-flow na magka-flow, and then maglilik sa may cartridge. So, yun yung usual na reason kung bakit nag-error 6,000. So, punta na tayo sa solution. Ano ang dapat gawin once mag-error 6,000? So, number one, actually, mache-check nyo naman yun. Paano? Ang gawin nyo, silipin nyo lang dito yon. So, dito, makikita nyo yan sa bandang left side. Makikita nyo, dito, may makikita kayo dyan na parang bilog. Ayun yung white. Yun yung gear yon. Sa likod nun, makikita nyo yung parang disc na transparent. So, dito pa lang sa gear, actually, makikita nyo na yan once may leak. Makikita nyo, basa na siya ng ink. So, clue yun na most likely basa na rin yung encoder disk nyo. So, to further confirm, so, ang gagawin natin, bubuksan natin. Okay? And ito na rin yung solution. So, basically, ang gagawin natin, makikita naman natin mamaya na basa yung encoder disk. Ang gagawin ay papalitan yung encoder disk. So, ang first step natin ay bubuksan natin yung printer. Meaning, tatanggalin natin yung cover sa ibabaw or yung scanner para ma-access natin yung loob. So, parang gagawin natin, una ay ito. Tatanggalin muna natin itong cover sa ibabaw. So, ang gagawin natin, tatayo nyo lang yan, and then dito sa right side, ihihilahin nyo pa kanan. And then dito sa left, matatanggal na siya. So, igilid nyo lang yan. And then, taas nyo tong cover ng scanner. And then dito, itong keypad, may cover yan, sisikwatin nyo. So, dito kayo, no? Pag ganito, paangat na pag ganon. Then, once may angat nyo yung kaunti, pagagapagin nyo. Angat dito, and iangat nyo din dito. So, pag ganon siya. Okay, so try natin. So, yan. So, mararamdaman nyo naman yun, parang umaangat. Yan. So, diskartehan nyo lang. Mararamdaman nyo naman yun. And then, hanggang umakyat kayo rito. Okay. And then, eto na siya. Natanggal na siya. So, igilid nyo lang yan. Actually, maganda ko ilayo nyo para hindi siya mabagsak or hindi mawala yung mga parts, ano. Then, second, tatanggalin nyo tong lens. Itong parang clear na plastic. Iangat nyo lang yan. Ito siya. Tabi nyo rin. And then, next is yung keypad. Itong keypad, dito lang yan, paangat. So, angat nyo. And then, dito naman, gamit kayo ng, let's say, flat screw. May lock yan dito sa loob. So, push nyo pa kanan. Push nyo pa kanan, saka nyo iangat. Yan. So, ito na siya yung keypad. So, tabi nyo lang yan. And then, next is, ito. Yung flex natin or ribbon. So, iangat nyo to. Ito munang manipis. Dalawang ribbon yan. Itong isang manipis, and then yung isa yung malapad. Ito munang manipis, angat nyo para matanggal. So, ito natanggal na siya. Okay, and then next is ito naman. Angat nyo lang. So, ilapit ko, ano. So, ito yon. So, iangat nyo lang yan. So, natanggal na siya. Okay. And then, next step, dito pala sa likod, meron ditong dalawang screw. So, tatanggalin nyo yan. Okay, dyan sa may bandang likod. Okay. So, 1. So, dalawang screw. So, natanggal na natin siya. Then, the next is iaangat nyo tong scanner. So, dali lang, ano.
So, ang next step is iangat nyo to scanner. Mula dito, angat nyo, and then i-push nyo. Etong ibabaw lang na part, kaliwat kanan. So, habang nakaangat to, push nyo. Ito ang ibubunggo nyo. Okay, so ganito siya. Yan, so natanggal siya dito. And the next one is sa kanan. Okay, and then tanggal na siya. Kaya lang, take note, dito makikita nyo. Nakasabit yung hose. May hanger kasi dito yan. So, bunutin nyo lang pababa. Okay, nandito sa ilalim ng scanner yan. So, tanggal na yung scanner. So, itabi nyo na to. Ingatan nyo lang, huwag mabagsak dahil baka mabasag. Okay. And then, ito, yung mga kanina, itong cover, saka yung mga screw, yung mga parts, igilid nyo lang yan nang hindi mabubunggo. Okay. And then, so ano ang next step natin? Ang next step natin ay, una, tatanggalin natin tong board. So, ito ano. So, makikita nyo dyan, nandito yung board. So, ang gagawin nyo ay, ito, tatanggalin muna natin tong plastic na white sa gilid. Gamit kayo ng flat screw. Yan. Isisikwatin nyo lang yun nandito sa baba. May parang lock yan. Sikwatin nyo pa kanan. Then, iangat nyo. Iangat nyo to. And then, yan. Actually, matatanggal na yan. Then, tabi nyo rin to. And then, eto, tong bakal na to. Tatanggalin nyo. May dalawang screw yan. So, tanggalin nyo rin yan. Maliit na screw. Maliit na screw lang to. So, matatanggal nyo na to dapat. Okay. So, ito siya. So, tabi nyo rin to. And then next, itong mga wire na to and yung mga flex. So, unahin natin to. Itong dalawa tong flex na to. Itong nasa ibabaw, kahit huwag nyo nang tanggalin dahil konektado yan dun sa meron siyang parang board para sa wifi. So, nasa ilalim lang. Magkadikit naman yung dalawang board na to. Itong main board, saka yung board ng wifi. So, huwag nyo nang tanggalin itong nasa ibabaw. Ito na lang nasa baba. So, bunutin nyo lang. Ingatan nyo lang, paangat lang. So, tanggal na siya. Then, next dito, may flex din dito sa ibabaw. Tanggalin nyo. And then, ito. So, diskartehan nyo na lang kung paano nyo tatanggalin. Okay. And then, next, itong tatlong wire. 1, 2, 3. So, ito yung kulay dilawang pinaka pang-socket niya or pang-saksak niya. And then, white. And then, dito yung blue wire na white din yung pinaka pansaksak niya. So, bunutin nyo lang paangat. Okay. Okay. So, natanggal nyo na lahat. Wala na nakakabit. Bukod dito sa board ng wifi. Now, okay. Then next, merong screwdriver sa ibabaw. Dalawa. So, tanggalin nyo rin yun. Or may screw pala. Dalawa. And then, so ito, natatanggal na siya. Kaya lang, napansin nyo, dito, may parang nakahook sa baba. Dito sa block. So, parang may nakahook nakapasok na ganon. So, angat nyo lang ng kaunti, and then baba nyo itong board. Then, ikaliwa nyo, para matanggal nyo siya. So, ito yung board. So, tabi nyo rin to. Saka yung dalawang screw. Okay, so ang next step natin is itong cartridge.
tatanggalin lang natin dito sa carriage niya. So, push nyo pababa, dalawa. And then, ilabas nyo rito. And then, hilahin nyo lang papunta sa likod. Lagay nyo lang dito. No? Okay. Make sure lang na wag mapulupot or magpaikot-ikot yung cartridge para hindi mapilipit yung hose natin. Okay. And then, ang next step is etong cartridge carriage. Ito, itong buong assembly na to. So, tatanggalin natin yan. Kung paano, merong 4 na screw. Ito. So, isa ito. Ito nasa itaas. So, 1. So, ito. 1, 2. And then, dito sa may ilalim ng flex, meron dito 3. And then, dito sa may gilid nitong parang motor na to, dito sa kaliwa, merong pang-4 dyan. So, tatanggalin lang natin siya. And then, ito, yung pang-4, itong nasa kaliwa yun, ano. So, makikita niyo yung banda dito. So, ang gagawin nyo dyan ay, para siyang merong, washer. Ano, yung medyo malapad ang tip niya. So, tatanggalin nyo yan. Okay, and then, itabi nyo itong 4 na screw. So, ito kung makikita nyo, yan, gumagalaw na siya. Although, dito makikita nyo, yung nakadugtong na wire dito sa motor ay parang naka-lock ulit dito, yung parang may magnet na block. So, again, same process lang. Push nyo lang yung lock niya palikod naman. Palikod. And then, dito, ano. Sa may left side yun. Push nyo, and then iangat nyo yung parang magnet. Or hilahin nyo. Itong wire na to. Ayan, so natanggal na siya. So, yan. So, natanggal siya. And then, so yan. Yan, diskartehan nyo lang yung mga wire ko nakasabit dito. So, patatanggal na siya ng buo, ano. Okay, so tatanggal na ng buo. Igilid nyo lang ito. Tabi nyo lang. Okay. So, nandito na tayo ngayon. So, kung makikita nyo, so once na matanggal nyo na itong cartridge carriage kanina, masisilip nyo na ngayon dito. Actually, kahit kanina, makikita nyo na dito yan. Napuno ng ink dito yan. Especially dito sa encoder disc. So, paano ba tatanggalin itong encoder disc? So, dito, meron siyang nakalock white. Itong white na to. Push nyo lang pa kanan and then hilahin nyo pa angat. Ikot nyo pa taas. Yan, ano. And then, may aangat nyo na yan. Or dito, pwede dito nyo hawakan. And then, mula dito, hatakin nyo lang pa left. Bunutin nyo lang. And then, so ito na yon. So basically, ito yung tinatawag natin na encoder disc. Makikita nyo yan. Yung pag nag-error 6000, malamang ay basa ng ink to. Usually, nasa isang side, let's say, pag ganyan. Pag ganito. Kasi yan yung nababad sa ink. Or minsan, buo na. Dahil nga, ang tendency kasi pag binuksan nyo ang printer, paiikutin ng printer itong encoder disc. So, pag pinaikot nyo to, nakababad sa ink, biglang tutunog ng malakas to. Parang, shhh, gaganon, shhh. So, iikot siyang ganon. So, malalagyan na rin na ink lahat ito. So, in that case, masisira na siya. Kasi kung mapapansin nyo to, ito by the way, double-sided lang siya dito. Ano? So, tatanggalin nyo lang yan. Okay. So, ito kung makikita nyo, para siyang sa gitna,
transparent. Yan, transparent siya sa gitna. And then dito sa may edge, translucent siya. Okay, para siyang mga, sa ibang model, para siyang line na nire-read nung parang scanner niya dito. So, dito meron siyang parang scanner dito, yung black. Anyway, mamaya kukuhanin natin yan. So, ito. So, ang tendency, once mababad sa ink to, mabablock niya yung print na yan. Hindi na siya mariread ng maayos. So, ang dapat nyong gawin dito ay, kung sakali na nagkaganon, ang gagawin nyo rito, papalitan nyo siya. Bibili kayo ng panibagong encoder disc. So, ito ay nabibili sa Shopee or Lazada. Marami naman. So, search nyo lang Canon Pixma encoder disc or yung model, Canon Pixma MG3070S in this case, encoder disc. So, ayan ano. So, papalitan nyo siya. And then, balik tayo dito. Ito naman yung sa gear niya. So, malamang marumi to. Gagawin nyo dyan, huhugasan nyo to sa lababo, ano. So, hugasan nyo na ng buo. Okay. So, yun. So, let's say, nahugasan nyo na. And then, example, ito yung bago nyong encoder disc. Ang gagawin nyo lang, shoot nyo lang siya dito. Make sure lang na malinis yung kamay nyo, walang ink, ano. Para hindi mamantsahan. Kasi sayang yung encoder disc nyo pag lagyan ulit ng ink. Bibili ulit kayo ng panibago. Then, diin nyo lang dito yung double-sided tape. So, okay na siya. No? So, tabi muna natin to. And then, dito naman, punta tayo dito sa dito makikita nyo meron dito yung parang plate na bakal. Ito. Na may isa pang motor dito. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yan para makuha natin tong may block dito. Ito yung encoder disc sensor. So, para matanggal yan, merong dalawang screw. Yun o, isa, and then pangalawa dito. So, tanggalin lang natin. And then, tabi niyo yung screw. So, ito, tanggal na siya. Although, itong motor niya, same lang, may lock din dito yan, yung parang magnet. Push nyo lang pa, left naman to. Left. Left. And then, hilahin nyo itong wire pataas. Yan, para matanggal siya. Okay? And then, ito, naiaangat na to. By the way, dito yung flex niya. Ito kasi yung sensor Ito may flex na to. So, yun nga. Merong flex dito. So, ito, didiskartehan nyo na lang. Ano? Parang may mga guide yan may guide dito yan. So, diskartehan nyo na lang na matanggal. Ingatan nyo lang, baka masira yung flex nyo, ano? Baka mapunit. So, okay. So, ito, natanggal ko na siya. And then, next is, pwede na nating angat ito. Itong plate niya. Okay. So, ito na siya, no? So, makikita nyo dito. So, ito yung sensor niya. So, parang may pagitan niya na yun. So, basically, dyan nakapasok yung encoder disc natin. So, ganito kasi ang design niya. Pakita ko. So, para siyang ganito. So, kung makikita nyo, yan, nakapasok yung encoder disc dun sa gitna ng sensor. So, pag umiikot yung encoder disc, binabasa ng sensor, nung pinaka-camera niya, or parang lens, yung print ng encoder disc. No? So, yun. So, yun yung design niya. Now, ito, ang goal natin dito, double check kung basa ba ng ink yung, especially itong board. Saka yung etong sensor, yung gitna ng sensor. No? So, yung board, saka yung gitna ng sensor, and then etong sa may flex, yung sa socket niya. No? Yung mga pins dyan, kung basa ng ink. So, ang gagawin natin, ito, pwede nyo rin hugasan tong plate. Gagawin nyo lang, tatanggalin nyo muna tong motor. So, nakadalawang screw lang yan. Tanggalin nyo yung dalawang screw, and then, atras nyo lang ng kaunti.
atras nyo na kaunti itong motor, then hilahin nyo lang palabas doon. So yun, nakikita nyo may butas doon, palabas doon. Then pwede nyo nahugasan yung plate niya. Now, ito naman, itong sensor, para matanggal, meron lang siyang isang screwdriver dito, screw na maliit. Gamit kayo ng maliit na screwdriver, then tanggalin nyo lang siya. Okay, so yan. So tabi nyo to. So ito, matatanggal nyo na. Nakapatong lang naman siya. Okay. So tandaan nyo lang kung paano ibabalik Yan, may dalawang butas yan. Then ito parang may nakabukas dito. Ito, nakapatong lang siya. Yung isang, ito may dalawang butas to. Yun o. 1, 2. Pero itong pangalawa lang yung nakatapat dito sa pangalawang butas. So kapag ganyan yan mamaya. Maglalak naman yan. Mararamdaman nyo naman yan. Mag-fit naman siya. Then dito nyo lang ibabalik. Okay, so tabi na natin to. Hugasan nyo yan yung plate. Then ito naman, para linisin to, ang gagawin nyo, kuha kayong tissue, ito, and then ipasok nyo lang sa loob. Doon sa lens niya. Sa pagitan. So para siyang ganyan. Yan. So nakapasok siya, Ako nakikita niyo mabuti. So, punasan nyo lang yan. Re-register naman dito yan kung may ink yan. Okay. So, punasan nyo lang punasan hanggang sa luminis. Okay. And then, itong board, again, double check nyo. Punasan nyo kung may ink. Pwede kayong gumamit ng alcohol. Patuyuin nyo lang mabuti. And then, itong ribbon niya, pwede nyo rin tanggalin to check kung basa ba siya ng ink. Make sure lang na may babalik nyo na maayos, Yan. So, ito, wala naman. So, ganun. So, make sure lang may babalik yung maayos. Huwag lang masira yung mga pin niya. Okay, nung flex. Okay. So, eto na. So, okay na siya. Malinis na siya. And then, assuming ay malinis na to, itong plate natin. So, ibabalik natin siya. So, ganito lang siya ulit. So, may guide naman yan yung dalawang parang, hindi ko na kung nakikita nyo, sa ilalim. Ay, may dalawang parang nakaangat. Yun yung ipapasok nyo dito. Isa-isang butas and then ito sa open. So, nakapagganyan siya. So, pag ganito, yan and then yung screw. Babalik nyo na yung screw na maliit. Okay. And then next is tabi nyo muna to. Now, ang next step natin is make sure malinis to. Ito itong ilalim niya. So, kukuha kayo ng tissue or basahan, pwede rin. Punasan yung mabuti to. Especially itong gilid, itong sa pader niya. Kasi may tendency dumikit dyan yung encoder disc mamaya pag ibabalik na natin. So, linisin nyo mabuti yan. And then, itong ilalim, linisin nyo rin mabuti. Lahat ng pwedeng dikitan na encoder disc. Make sure na tuyo yan. And then, yung huli, let's say, malinis na siya. So, ang next step na is, ibabalik na natin siya. Okay, so dito tayo mag-start sa plate kanina, yung sa sensor niya. Okay. Now, papailalim nyo lang dito yan. Basta makikita nyo yan dito. Medyo papailalim nyo rito. Ito. Pailalim, papasok. So, okay. Pag naman nakita nyo yan, magtatapat-tapat naman yan I mean, mahuhulaan nyo na. Yan. Mag-fit naman siya. Yan. So, ito yung butas. Diyan yung screw, i-screwan nyo. And then, dito rin, pangalawang screw. Okay, so, dalawa. So, isasara na, ibabalik na natin yung mga parts, Yung mga screw, by the way, magkakasukat naman.
Bukod lang doon sa dalawang maliit kanina, doon yun sa may ibabaw ng board. And then, yung isa lang dito, yung may parang washer. Yun lang yung kakaiba. Pero the rest, magkakasukat naman yan. Pwede naman magkapalit-palit yung mga screw. Okay. So, naikabit na natin yung dalawang screw. The next is, ito naman. Next is, ito namang magnet niya ulit. Shoot nyo lang dito sa lock niya. Yan, make sure lang na mag-i-snap or maglalak. Yung dito, no? Then, yan, iabang nyo lang yan. Paikot yan mamaya dito eh. Ayan, basta mamaya. Paikot yan dito. And then, itong palang flex. Shoot nyo siya dito muna sa likod, and then papasok doon. Okay, so assuming na ilagay na natin itong flex na maayos, no? Ang next step na ay, ito na. So, ito make sure naka-lock to yung, yung parang magnet niya rito. And then, ito mga wire, iabang nyo lang sa bandang likod. Baka kasi maipit yan pag nilagay na natin yung cartridge carriage mamaya. So, by the way, pag pala gantong na-access nyo na, natanggal nyo na, pwede nyo na rin linisin itong bottom plate niya. Yan, may mga ink makikita kayo. So, pwede nyo rin punasan yan. Let's say may basa kayong basahan. No? So, yan. And then, ito. Yan, example, ito. Merong staple wire. So, tanggalin nyo. Medyo maglinis-linis na rin kayo. Yan. So, pwede nyo linisin yan. Depende sa inyo kung gaano kalinis. Huwag lang ma-damage yung ibang parts. Ingatan nyo lang. Okay. And then, next step na natin is ito ng encoder disc kasama itong gear. No? So, kakapitan natin to. Start kayo dun sa kanan. Shoot nyo muna dun sa may bandang loob dun. No? Yan. And then, ito, nga hawakan nyo. Itong parang may nakausli rito. Angat nyo siya. And then, push nyo pa kanan. Then, ito, itong natin, yung plate natin sa ilalim. Ito kasi kung titignan nyo to, para siyang may pagitan. Kita nyo ba? Ito to, yung parang may pagitan siya. I-shoot natin yung plate dito. Okay, so ang gagawin nyo, hawakan nyo to pataas. Then again, shoot nyo dun sa kanan. Yan. And then, yan, shoot yung plate dito sa pagitan na itong dalawa. Okay, yan. Yan. And then, ikot nyo to pababa, papunta ron. Then, i-push nyo pa kanan, saka nyo i-push nyo pa pababa. May parang maglalak yan, yung parang naka-usli na yun. May butas itong plate. Okay, so in that case, yan, di na siya, naka-fit na siya. Now, make sure lang na pag ikinabit nyo to, yung encoder disc natin, nakasuksok dapat dun sa encoder sensor natin. Yung kanina yung parang may scanner. Dapat nakashoot siya dun. Otherwise, pag tinurn on nyo to, mag-e-error lang siya. Kasi, minsan kasi nangyayari yan, itong encoder disc, nasa left side ng encoder sensor, encoder disc sensor. So, hindi siya mababasa, mag-e-error lang din siya. Tutunog ulit siya ng malakas. So, make sure na nakapasok siya doon. No? So, okay na tayo dito, nakakabit na siya. Next na natin is, ito ng cartridge carriage. Okay? So, ito. So, itabi nyo lang to. Papailalim nyo to sa hose natin. Okay. And then, dito. May mga guide naman yan. Ito, may mga may mga bilog dyan. Yan. And then dito, tatapat nyo yung screw dito, no? So, yan. Let's say nakatapat na siya. Kakapitan natin yung mga screw natin. So, start tayo dito do sa screw na may parang may washer. So, kabit natin siya dito. Start ko muna doon sa iba.
para hindi na gumagalaw. So, dito isa yung ilalim ng flex. And then, dito, isa pa dito. So, pasensya na, medyo awkward kasi yung position ko dahil sa camera. And then, etong last. Dito sa kanan. I mean, pangatlo pa lang. And then last, itong may washer. Okay. So, nakakabit na siya. Now, next step is, ito, ayusin niyo yung mga wire. No? So, ito, itong flex ng cartridge carriage, ayusin niyo, ano. So, ang tendency niyan, nakapasok siya dito. Yan, iikot siyang pag ganun. Then, pataas. Okay. So, nakapaganyan siya. And then, itong isang motor ng sa may cartridge carriage, shoot nyo din ulit ito sa may, itong magnet. Makikita nyo naman yan. Shoot nyo, make sure na mag-i-snap siya, maglalak. Okay. And then, yan, paikot yan dito eh. Dito sa likod para may guide dito. Hindi ko sure kung nakikita nyo. Dito. Basta ikot nyo yan. Or pwede rin naman naka-loose. Pero mas maganda sana nakatago siya sa likod. And then dito. Dalawa kasi yung parang ikutan ng wire dito. Yung isa para sa blue. Then yung isa naman yung nasa left side. Ito yung nasa harap. Saka yung nasa likuran. Yung nasa likuran para naman dito sa dalawang wire. So dyan siya iikot. Yan. So, abang lang natin siya. Okay, and then itong flex ng ilabas nyo to. Flex ng encoder disc sensor. Okay. By the way, meron pala tayong spring kanina. Kung naalala nyo yung spring dito sa likod. So, yan. Basta may sabitan yun, dalawa. Makikita nyo naman dito yan, ano. Yung isa nakasabit dito sa parang motor sa ibabaw na to. Yung isa naman nandun sa may bandang ilalim. Sa plastic siya nakasabit. Yung sa part siya ng netong pinakakaha niya. Okay. So, kuha kayo ng screw na may magnet. Para makuha nyo siya, ano. So, ito siya, no. Ito yung spring niya. So, ang gagawin nyo, sasabit nyo lang siya. Isa ay dito sa may ibabaw dito. Makikita nyo yan. Parang may naka-uslay dito. And then yung isa naman nandun lang din sa ilalim sa may plastic. Okay, so diskartehan nyo na lang na maiano siya. Pag ma-shoot, diskartehan nyo rin. Magnet. Gamit kayo ng screwdriver na may magnet. Pag nahulog siya. Okay, so move na tayo, ano. So assuming na ilagay nyo na yung spring dito and then yung apat na screw, ano, sa cartridge carriage. Ang next step natin ay
ayusin nyo na rin ito, no? Yung flex dito. Then, itong wire sa likuran. Kasama sila dito. Okay. And then, next is, ito na, yung board ay pwede na nating i-kabit. So, ganito ang forma ng board, So, ito yung saksakan ng USB cable. So, nasa likod dyan, dito sa may butas na to. So, ipwesto natin. Make sure na ito yung parang nakahook. Shoot natin ulit dito, So, ibabaw nyo lang itong mga flex and yung mga wire, Okay. So, nakashoot siya dito, yung black. And then, ito. Flex. Okay. And then, may guide naman sa likod yun. Para may naka-usli doon. And then, kakabit na natin yung dalawang screw driver or screw sa likod. Okay, and then, isa-isa na nating ilalagay ngayon yung mga wire, mga flex and wire. So, unahin natin yun nandito yung sa encoder disk sensor. So, dun siya sa pangalawa. Ito kasing isa na to, ito yung para mamaya sa keypad. So, ito, dito yan. So, ingatan nyo lang, Make sure na sisilipin nyo yung sa socket niya, kung nasan yung pinaka-pin niya or mga tanso. Then, make sure na nakabangga yung pin dito, Then, ingatan nyo yung pagkapasok na hindi masira yung mga pin. So, tapat nyo lang, then pindutin nyo. Okay, same dito, yung malapad. Okay, make sure naka-DN, then ito rin. Ito, yung isa. Saan ito? Isa feeder. Okay. And then, ito naman. Itong blue, dito yon, dito sa nasa right side na socket. Okay. Okay, and then ito naman. Makikita nyo, merong yellow and merong white. Yung white sa white. White sa white. Doon kayo mag-start. So, yun natira yung yellow. Sa black naman to. Okay. So, nakadiin na siya lahat. And then, next ay, ito, itong cartridge. Pwede nyo na rin. Sige, huli na natin yan. Next ay, etong, pinaka parang bracket niya kanina, So, may guide naman yan. Itong dalawang nakausli. Okay. Ito yung, ang gamit niya, yung maliit na screw. Yung dalawang maliit na screw. Okay, isa sa harap. And then, isa dun sa likod.
Okay. So, okay na siya. And then, next is itong parang plastic. Yung kanina, ano. So, pag ganito siya. Itong parang parang nakapa-triangle. Sa harap yan. Okay. So, ang design kasi nito, itong nakausli na to, nasa right side siya dito. Itong pangalawa, nasa left side siya. Itong pinaka bracket niya. And then, ito namang isa ay nasa kanan naman. Okay. Pwede kayong dito mag-start. Dito, tapat nyo rito. May shootan dyan eh. Then, isunod nyo to. Yan, diskartehan nyo na lang. No, so, yan. Maglalak naman yan. Okay. So, okay na siya. And then, next is yung cartridge natin. Okay, make sure yung cartridge ay hindi magka-pilipilipit, ano. Okay. So, ipasok natin dito. So, paano ba malalaman kung maayos yung cartridge natin? I mean, yung hose hindi na pilipit. So, mula doon, nakapaganyan siya. And then, paikot dito. Kita nyo, no? Paikot dito. So, maayos siya. Okay. So, basically, okay na siya. And then, ang next step ay yung scanner na natin. Okay. Ito ang medyo challenging dito. So, ganito ang diskarte dyan, ano? So, itong scanner, ipoporma nyo lang muna. Meron kasing parang sinusuksok dito yan, ayo. Kita nyo ba? Ito, saka ito, sa harapan, ano? So, poporma nyo lang siya, pero hindi nyo pa siya isusuksok. Porma lang, and then ako, ang diskarte ko, ganito. So, inaangat ko siya, and then tong hose dito sa likod, parang i-ano ko siya. I-shoot ko na siya dito sa hanger. No? So, pag ganito, pakita ko na lang. So, etong sa hanger, gagawin nyo kasi dyan, let's say ito yung hose. Isusuksok nyo muna siya ng isa. Pag ganito. Suksok nyo na ng kaunti. And then, kaliwa kanan. Nang padiin. Hanggang sa maisuksok nyo yung apat na hose. Dun sa, o yung apat na kulay, dun sa hanger niya. So, pag ganito. Tiyaga lang, ano. Didiinan nyo siya. So, yan, naisuks. Gano'n ko, nakikita nyo. Yan, nakashoot na siya. Then, saka ako ngayon, ipoporma siya. Okay. So, ipoporma ko na siya. And then, saka ako na ngayon ilalak. So, dito yan. Dito muna ang una. So, angat nyo ulit yung likod. Snap nyo na. Okay, pag-lock nyo na. Then, gitna. Then, sa right side. Makikita nyo naman yan kung lapat. Ayan o, lapat na siya. Same dito, sa left side. Same dito sa left, dito. So, next is yung flex na. So, yung dalawa. Ang inuuna ko, ito, hinahawi ko muna tong malaki. Hahawiin ko muna siya. Then, ito. Make sure na tama yung side niya, no? So, shoot ko dito. Discard ito. Kasi medyo masikip eh. I-discartehan nyo. Kakapain nyo. Pag mukha shoot na, didiin nyo ngayon sa ibabaw. Pwedeng parang matupi yan. Pwede naman. Iingatan nyo lang. Okay, so nakasuksok na. Then, ito namang isa. So, kung ang ginagawa ko, tinutupi ko yan. Parang nakatupi na yan.
Sure kung kita nyo. So, yan. Pag nakatupi yan, then itatapat ko. Sisipatin ko siya. Kita na yan eh. So, yan. Pag nandyan na, saka ko itutupi. Saka ko didiin. Okay. So, okay na siya. And then next is yung mga keypad natin. So, ito yung keypad natin. Una ay yung keypad. So, merong nakausli dito. Shoot nyo lang to. Yan o. So, shoot nyo lang yan. Same dito sa taas. Yan, maglalak na yan actually. And then next is, itong lens natin. So, ito. Ito ang pinaka-guide niyan. Shoot nyo lang dun. Tapat ng Wi-Fi or wireless button. Hanggang makapasok siya. Yan. Okay, fit naman yan. And then next is itong keypad cover na. Okay. And then next is itong dalawang screw natin sa likod. The next is itong cover na. So, tatayo nyo lang siya. Make sure na nakapatayo. Start is ensure na nakapatayo. Start kayo sa left. Yan. And then sa right. Medyo ibubukan nyo lang siya. Yan. Okay. So, maayos na siya. Now, ang next step is yung hose naman sa loob. So, kung makikita nyo yan. So, ito, kung makikita nyo, yun nasa likod. Ayun, nakahanger siya, di ba? Minsan loose yan. Kasi, hindi pa naman natin binatak yung hose kanina nung sinabit natin sa hanger. So, kung naka-loose yan, assuming naka-loose yung nasa likod, ang gagawin nyo lang, hahatakin nyo lang, dito sa likuran. Hahatakin nyo siya pa left, pa angat. Para mabatak. Kailangan kasi batak yung hose sa likod. Yung mula dito sa hanger, papunta dun sa right side doon. Kailangan batak to. Para pag gumalaw na yung cartridge, hindi siya hahagod. Kung nakalundo kasi yan or nakaloose yan, hahagod tong cartridge. Mapipigilan ng hose yung paggalaw ng cartridge. Mag-e-error yun. So, diskartehan niyo yan. So, ako usually ganito. So, inahata ko pakaliwa. Or eto, right hand ang ginagamit kong kamay. Pakaliwa. Paangat. Pakaliwa. Pakaliwa. Paangat. Ba't paangat? Kasi baka pagpababa, matanggal ulit sa hanger. So, ulit-ulit kayo. So, hassle. So, yan. Medyo batak na siya. And then, yan. So, i-double check nyo lang. Make sure lang, pag ginalaw nyo yung cartridge, pag ginalaw nyo pa left, hindi siya nagbabounce or walang parang pumipigil. Baka kasi naman bitin yung hose dito sa left side. Pag ginayan nyo na yung cartridge, baka nahahatak yung cartridge. So, mag-error yun. So, ito mukhang okay na siya. So, pwede nyo ring i-double check by the way kung may mga backflow. Although yung backflow nasa ibang video namin. Sa CISS explained about sa backflow. So, madali lang naman yun. So, doon nyo na panoorin. And the next, isasara nyo and then ibalik nyo yung mga wire sa likod, yung cable, USB and power cable, then turn on nyo. Pag turn on nyo, dapat mawawala yung error na nagpapalit yung power button and or basta hindi dapat mag-umilaw itong hazard light. Okay? Or kung may error man yan, dapat ibang error na about cartridge na. Hindi na siya yung error 6000. So, ayun lang.